Si Tokudo ay sinusubukan na makipag-ugnayan sa kambal, pero nagbigay ng abiso ang sistema na may error sa komunikasyon at hindi magagamit ang function ng chat sa ngayon at sa una. Hindi maintindihan ni Tokudo ang dahilan pero nang maalala niya si Flameng, may napansin siya na labis na ikinagulat niya. Samantala si Isla ay sinusubukan ding makipag-ugnayan sa mga kumakain ng utak para ipatawag sila agad, pero wala siyang natanggap na sagot at ganoon din ang nangyari nang subukan niyang makipag-usap kay Tokudo. Napagtanto niya na delikado ito at kinuha niya ang kambal at lumipad palayo mula sa lugar, pero makalipas lamang ng kaunti ay napadpad siya mismo sa kinaroroonan ng bangkay ni Flameng, isang bagay na dapat ay imposibleng mangyari. Ilang segundo pa ay bigla na lang nagtawa ng malakas si Flameng at hindi tumigil kahit pa sinaksak siya ni Isla gamit ang isa sa kanyang mga kutsilyo. Sinabi ni Flameng na nakakalungkot pero wala pa siyang balak mamatay ngayon. Hindi maintindihan ni Isla kung paano ito nananatiling buhay gayong pinatay na niya ito kaya't tinangka niyang atakihin mismo ang ulo nito, kaso bigla na lang may lumitaw na hadlang na pamrotekta kay Flameng at habang tumatawa, sinabi nito na hindi siya mapapatay dahil patay na siya. Kasabay nito ay nagbigay ang sistema ng abiso na ang automatikong depensa ay na-activate at ang mga pangunahing karakter ay protektahan habang nagpapatuloy ang event. Nabasa ito ni Tokudo bilang isang manlalaro at naalala niya ang mga kaganapan sa Break Fuse Toss kung saan kasama si Flameng. Ayon sa pattern ng laro ay tinanong ni Flameng si Isla kung inakala ba nitong nanalo siya. Tinawag pa itong tanga dahil naniwala siya roon at hindi pinansin ni Isla ang sinasabi nito at sinigurado niya sa kambal na protektahan niya sila kaya't wala silang dapat ikatakot, dahilan para makaramdam ng ginhawa ang dalawa. Nang marinig ito ay ipinaliwanag ni Flameng na nakakaantig iyon at baka raw mapaiyak siya dahil sa ganoong pagmamahal, sinubukan muli ni Isla na atakihin siya pero pinigilan ng automatikong depensa at hindi man lang tumama ang kanyang mga kutsilyo. Habang nangyayari iyon ay binanggit ni Flameng na huwag na siyang magalit at mas mabuti pang mag-enjoy na lang siya. Sa sandaling iyon ay biglang pinigilan ng sistema ang galaw ni Isla at doon sinabi ni Flameng na napagdaanan na niya ito ng hindi na mabilang na beses at palaging pareho lang na basurang script ang nangyayari. Napansin ni Isla na dahan-dahan na lumalapit ang kambal kay Flameng kaya't sinabi niya sa kanila na magpwesto sa likod niya. Pero ipinaliwanag ng dalawa na kusa lamang gumagalaw ang kanilang mga katawan at nang maintindihan ito ay sinubukan ni Isla na pigilan sila sa abot ng kanyang makakaya, pero hindi siya pinayagan ng sistema na maabot sila at inisip niyang bahagi ito ng mga mekanika ng RPG na kanyang kinasuklaman. Pinagtatawanan sila ni Flameng dahil hindi sila makakalaban at binalaan niyang makikita mismo ni Isla sa harap ng kanyang mga mata kung paano mamamatay ang dalawang batang iyon. Naalala ni Tokudo ang nangyayari pagkatapos ng laban kay Flameng sa RPG na Break Quest at hindi siya natuwa dito. Nagtanong sina Maria at Keria kay Isla kung ano ang dapat nilang gawin, umaasang tutulungan sila dahil sa matinding takot nila at samantala ay ginamit naman ni Isla ang lahat ng kanyang lakas upang makawala sa pagpigil na nakahawak sa kanya. Sinabi ni Flameng na walang saysay ang paglaban at gusto niyang ibahagi ang isang bagay na kawili-wili. Ang kasuklam-suklam na mekanikang ito ay tinatawag nilang scripted event. Nang makalapit na ang kambal sa kanya ay inamin nilang natakot silang mamatay ngunit nangako sila ni Isla na ililigtas niya sila. Gayunman ay nagsimulang dumaan ang matinding presyon sa kanilang katawan hanggang sa dahan-dahan na mabali ang bawat bahagi nito. Sinabi ni Flameng na mga hangal sila kung iniisip nilang gumagalaw sila ayon sa sariling kagustuhan at di lamang ang mga bayani at ang hari ng demonyo. Kundi lahat sila ay pawang mga pyesa lamang sa isang laro at hindi nila batid kung gaano kadali silang burahin. Pagkatapos nito ay tumingin siya diretso sa langit at kumbinsidong may isang nakikinig sa kanya, para pagtawanan ang pangako nitong magiging malaya sila kapag nasakop ang mundo at inamin din niyang sila pati ang hari ng demonyo ay nalinlang at wala siyang balak kailanman na palayain sila. Ganito rin ang sinabi ni Flameng kay Ato nang napagtanto niyang isa itong manlalaro at inisip na balak nitong palakasin ang kanyang grupo kapag natalo siya, pero dahil dito ay isinusumpa niya si Ato dahil buhay pa siya at bilang paghihiganti ay buo ang kanyang intensyon na lipulin ang mga paborito nitong karakter. Habang hindi pa rin makagalaw ay nakiusap si Isla na huminto siya kaso tumanggi si Flameng at idineklara na kinamumuhian niya silang lahat. Ilang sandali pa ay nabalot siya ng nakakasilaw na liwanag at biglang nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog mula sa wala. Nagbago ang eksena at ipinakita ang isang pag-uusap na naganap noong isang gabi sa pagitan ng kambal,
nakaupo sila sa tuktok ng isang puno at sinabi ni Keria kay Maria na nakakita siya ng kamangha-manghang lugar, dahil mula roon ay tanaw ang kaharian ng kanilang hari. Nang humawi ang mga ulap ay nakita nila ang buong kaharian na tinatanglawan ng liwanag ng buwan, at sabay nilang in-enjoy ang napakagandang tanawin at itinuro ni Maria ang buwan na napakalaki at napakaliwanag, at ikinwento niya na ayon kay Haring Tokudo na kapag sinasabi raw na maganda ang buwan ang kahulugan nito ay mahal kita. Nagulat si Keria sa narinig dahil hindi niya ito alam at sinabi ni Maria na ganoon din ang iniisip niya. Pareho silang sumang-ayon na napakabuti ng kanilang hari at habang matagal silang magkasamang nakaupo, ipinatong ni Maria ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang kapatid at sinabi ang ganda ng buwan. Kinuha naman ni Keria ang kamay ng kapatid habang natatawa at sumagot ng napakaganda ng buwan. Pagkatapos noon ay iminungkahi niya na sa susunod ay isasama nila si Mama Isla doon dahil napakaganda ng tanawin ng bansa mula roon, at kapag dumating ito ay sasabihin nila na maganda ang buwan, gagawin nila iyon kapag bilog ang buwan. Masayang tinanggap ni Maria ang ideya at sinabi na itatago nila bilang lihim ang lugar hanggang sa panahon na iyon. Pagbalik sa kasalukuyan ay nagising si Keria matapos mawalan ng malay at napansin nilang ang lahat sa paligid nila ay nawasak dahil sa malakas na pagsabog. Pagkabukas pa lang ng mga mata ang unang nakita nila ay si Isla mismo, na nasa napakasama na kalagayan dahil tinanggap niya ang pinakamalakas na bahagi ng pagsabog para protektahan sila. Hindi nakapagtataka na sumigaw ng sakit ang kambal nang makita siya ng ganoon at agad nila siyang niyakap ng umiiyak. Sa mahina niyang boses ay sinasabi ni Isla na nagpapasalamat siya na buhay pa sila, habang sinisikap naman ng dalawa na makipag-ugnayan kay Tokuto para humingi ng tulong pero tinanggihan sila ng sistema dahil nagpapatuloy pa rin ang event. Dito sinabi ni Isla na hindi na niya kailangan ng pagpapagaling at ang mahalaga ngayon ay pakinggan nila ang sasabihin niya, gaya ng dapat nilang malaman ay hindi siya lalabas na buhay dito kaya't may isa siyang gustong ipagkatiwala sa kanila. Tiniyak ng dalawa na mag-iingat sila at na may paraan para iligtas siya. Pinakiusapan ni Isla na huwag siya sisihin at nang marinig iyon ay agad na inakala ng kambal na nangyari ito dahil sa kanilang kahinaan. Nagtanong sila kung bakit lahat ay kailangang mamatay gayong gusto lang nilang mabuhay kasama ang kanilang ina at hindi nila maintindihan kung ano ang nagawang mali para maramdaman nila ito. Nililinaw ni Isla na wala silang nagawang masama at siya lang ang naging napakahina kaya hindi niya sila naprotektahan ng sapat. Masakit na sinasabi ni Maria na hindi na niya matiis ang sakit at naniniwala si Keria na wala nang saysay ang mabuhay dahil parang walang magandang nangyayari sa buhay. Sa sandaling iyon ay hiningi ni Isla na pakinggan nila ang kanyang huling salita at agad niyang inusli ang kanyang kamao sa dibdib, hinugot ang puso at inilagay ito sa harap nila na labis na nagulat at naantig sa kanila at humihingal at umiiyak. Humingi si Isla ng patawad sa kanilang ina dahil namatay sa harap nila at nagtanong ng isang huling pakiusap kainin nila siya para magpatuloy silang mabuhay. Hindi matiis ng magkapatid ang luha at nabaon sa pagkakadismaya ang ganoong pakiusap, ayaw nilang tanggapin na kailangan nilang gawin iyon muli at mula sa kailaliman ng loob, humingi rin ng paumanhin si Isla dahil sa kanyang pagkaakit sa sarili at dahil sa karanasang nakuha niya ng talunin si Flameng, natutunan niya ang kakayahang succession reel. Dahan-dahan na napalibutan ng matinding liwanag ang kanyang puso habang ipinapaliwanag niya sa kambal na ililipat niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nais niyang mabuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan. Sa huli ay sinabi niya na mahal niya sila at nagbagsak siya sa harap nila nang tuluyang kumawala ang buhay kaya sumigaw ng malungkot sina Maria at Keria ng pangalan niya. Bumalik naman sa eksena kay Ato. Binanggit niya kina Molter at sa mga sundalo nito na hindi na nila kailangan pumasok dahil siya mismo ang nasa harap ng mga halimaw na patuloy na umaatake sa dragon. Linino ni Molter na sumusunod lamang siya sa utos ng hari dahil inatasan siyang sasamahan si Isla para wasakin ang kuta ng hari ng mga demonyo. Nang mapansin nilang may mga higanti na papalapit ay sinabi niya na kailangan na niyang makabalik agad kay Tokudo, pero patuloy siyang hinadlangan ng mga kaguluhan na iyon at pagkatapos noon, nilipol ni Ato ang mga kalaban gamit ang kanyang mga tentacle ng walang hirap. Ngunit bigla itong nayanig nang mangyari ang napakalakas na pagsabog at nang makita siya sa ganoong kalagayan, tinanong siya ni Molter kung may nangyayari ngunit bago pa siya makagawa ng anuman ay pinilit niyang magtago ang lahat. Ilang segundo pa ay sumigaw si Ato nang may matinding galit at ipinahayag na isa siyang bayani ng Minagra. Inilabas niya ang lahat ng kanyang puot dahil sa pagkawala ni Isla, winasak ang lahat ng nasa paligid. Makalipas ang ilang minuto ay huminto siya at napansin na nawalan siya ng kontrol,
sinamantala ni Molter ang katahimikan at dahil nabuhay pa siya, tinanong niya kung ano ang nangyari at doon niya ibinahagi ang tungkol sa pagkamatay ni Isla. Samantala si Tokudo ay nanatiling nagulat sa nangyari at naalala niya ang tinaguriang scripted event ni Flameng, ngunit hindi niya inasahan na mangyayari ito sa mundong ito at sinubukan niyang makipag-ugnayan muli ngunit hindi pa rin maaari. Nagbigay ng abiso ang sistema na si Isla ang reyna ng mga insekto ay tuluyan ng nawasak. Ipinakita rin ng orihinal na event na may isang taong magsasakripisyo para protektahan ang bayani, at bago tuluyang mamatay ay ipapasa nito ang kanyang kapangyarihan at ayon sa pattern na iyon ay kinain ng kambal ang naiwan kay Isla. Nang matapos ang event ay inanunsyo ng sistema na nagising na ang tunay na kapangyarihan ng bayani. Ngunit dahil hindi normal ang profile ng target at kinansela ang utos at lumipat sa susunod, dahil naisakatuparan ang succession reel na inilapat ang kakayahan ng bayani sa target. Sa oras ng paggising ay magkahawak kamay ang kambal at kapwa may matang parang nawalan ng malay habang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Makalipas ang ilang sandali ay nakapag-ugnayan na rin si Tokudo kay Ato at ipinaalam niya rito na napatay si Isla, dahil nadamay ito sa isang event ng kamatayan. Dahil dito ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Ato, at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang sapilitang atake na naranasan niya noon mula kay Isaac at nang maunawaan ang mekanikang iyon, nakumbinsi siya na nagkamali siya ng malaki dahil hindi niya nai-report ang napakahalagang detalye. Dahil isang emerhensya ang pagkamatay ni Isla ay plano niyang bumalik agad sa kabisera, ngunit pinigilan siya ni Tokudo at hiniling na maghintay at tinatanggap ang katotohanan na patay na si Isla. Gayunman ay nakaligtas ang kambal at ngayon ay patungo sila sa timog na kung saan naroon ang kuta ng kaaway, marahil ay naghahanap ng paghihiganti. Ipinaliwanag din niya na ginamit ni Isla ang succession reel upang ipamana sa dalawa ang kanyang estado bilang bayani, at dahil hindi na sila maaaring mawalan pa ng isa pang bayani ay kinakailangang puntahan sila at lalo na't hindi siya makapag-ugnayan sa kanila. Humiling si Ato ng permiso na tumanggi at ito ay dahil naniniwala siyang banta ang mga mekanikang iyon ng RPG at nais niyang manatili upang protektahan si Tokudo. Sinabi ni Tokudo na nauunawaan niya ang kanyang hangarin ngunit iginiit pa rin niyang kailangan nitong pumunta, dahil ipinagkatiwala ni Isla ang kambal sa kanila. Muling nagtangka si Ato na aangal kaso mahigpit siyang sinabihan ni Tokudo na ito ay isang utos, kaya tuluyan nang natapos ang pagtatalo at nang maunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Sumang-ayon si Ato na sundin ang mga utos at inutusan sina Molter at ang iba pa na bumalik na sa kabisera. Habang naglalakbay siya patungo sa kuta ng kaaway ay naalala niya ang isang mahalagang detalye na si Tokudo ang pinakamagaling na manlalaro ng Eternal Nations, kaya't ang tanging dapat niyang gawin ay magtiwala rito at sumunod. Samantala ay iniulat kay Tokudo na malapit nang matapos ang paglupog sa lahat ng mga sumalakay sa mga lupain ng Minagra. At tinanong siya kung dapat bang habulin ang iba pa at pagkatapos nito, ipinaalam ni Emil na ang mga hindi nakikipaglaban ay magpapatuloy sa paglikas hanggang kinabukasan at pagkatapos ng lahat, sisimulan na ang pagkukumpuni ng mga nasira na pasilidad. Ipinakiusap niya na huwag silang kumilos ng sarili lamang at ipapadala niya ang anumang kailangan sa tamang oras. Humingi ng paumanhin ang dalawa at matapos magulat ng sitwasyon ay nagtanong kung ano ang nangyayari sa hari. Dahil tila isa na itong ganap na ibang tao. Maya-maya ay dumating si Keria sa harap ng hukbo ng isa sa apat na general ng Hari ng Demonyo, na nagpakilala bilang Lady Win at inamin nitong matapang si Keria dahil nagpunta siyang mag-isa, at nagpakita ng kumpiyansa dahil hindi niya ito itinuturing na banta. Hindi pinansin ni Keria ang kanyang mga salita at tinanong kung bakit kailangang maglaban at tiisin ang ganitong pagdurusa. Bakit palaging masamang bagay ang nangyayari sa kanila at bakit ang mundong ito ay laging nagdudulot ng sakit at nang itaas niya ang kanyang paningin, nakita na may matangkad na pulang simbolo sa kanyang mata. Kasabay nito ay dumating si Maria sa kinaroroonan ng isa pang general na tinatawag na Old Mechanic, nagsimula siyang tumawa at paikot-ikot ng walang tigil at iniulat ng mga tauhan nito ang presensya ng isang sumalakay, at naghihintay sila ng utos kung ano ang gagawin. Inatasan sila ni Mechanic na ihanda ang may etek at inihayag na papatayin nila ang intrusa at sa sandaling iyon, malakas na sinabi ni Maria na kinamumuhian sila ng labis ng mundo, at ibinunyag din ang kanyang espesyal na mata. Hindi inaasahan ay naapektuhan ng negatibong estado ang hukbo ni Win dahil kay Keria kaya't tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Keria na alam na niyang may mangyayaring masama kung magtitiwala siya sa iba at alam na hindi siya dapat umasa kahit kanino.
Nang makita niya na wala na ito sa matinong pag-iisip ay hindi na siya nagsayang ng oras at agad nagbitaw ng buhawi upang salakayin siya, ngunit ipinakita ng sistema na ang liwanag ng banal na proteksyon ay bumabalot sa bayani at dahil dito ay nawala ang sumpa kay Keria. Bunga nito ay walang epekto ang naging atake at ilang segundo lang ang lumipas ay napansin ni Win na unti-unting natutunaw ang kanyang kamay at buong katawan na parang binuhusan ng asido, kaya nagkaroon siya ng napakasaklap na katapusan. Samantala kay Maria naman ang mga atake ni Mechanic gamit ang kanyang mga artifact ay lahat nawala ng bisa, dahil pumapalpak ang planong iyon at ginawa nitong automatikong labanan ang kanyang makinang baluti at sa sandaling iyon, tinanong ni Maria kung naniniwala ba sila sa pag-ibig dahil buong puso siyang naniniwala na umiiral ito. Nang mag-utos si Mechanic sa mga may etek ay agad ipinabatid ng sistema na nakalimutan ng mga may etek kung paano gumana. Dahil wala na ring ibang pagpipilian ay inutusan niya ang mga salamangkero ng lupa na umatake kaso muling nagbigay abiso ang sistema na nakalimutan ng mga salamangkero ng lupa kung paano lumaban. Hindi pa natatapos doon isa pang abiso ang lumabas at si Old Mechanic mismo ay nakalimutan na rin ang lahat ng aksyon ng pag-atake at wala nang magawa. Idineklara ni Maria na kinamumuhian sila ng mundong ito kaya't ang kailangan nila ay pag-ibig. Pagkatapos ay kunwari siyang kumakagat sa hangin at sa isang iglap ay halos tuluyang nilamon ng kawalan ang mga salamangkero ng lupa. Pagkaraan noon ay sinabi niya na kinakain nila ang mga taong mahal nila at iyon ang dahilan kung bakit sila nananatiling buhay. Bigla niyang winasak agad ang baluti na makina ni Mechanic at ganoon din ang mga may etek, kaya naiwan ang general na lubusang walang depensa at dahil dito ay humingi siya ng saklolo sa hari ng mga demonyo. Mabilis na nilapitan siya ni Maria at sinabi na kung may bagay na nakakatakot, dapat mo lang itong kalimutan dahil sa sandaling iyon tanging pag-ibig na lang ang matitira. Matapos lipulin ng kambal ang mga puwersa ng hari ng mga demonyo ay nagbigay ng abiso ang sistema ng emerhensya at lumitaw na ang bagong banta sa mundo ang magkapatid na Elfer, ang mga bruha na nagdadala ng dalamhati.